andito na po si Maricel Halili. Mase, sabi mo kahapon, di ba, today's a big day. Ano yung update? Pero oo, tama ka, Chiki. Pero bago ko talakayin yung nangyari Mm. dyan sa ASEAN, katatapos lang kasi ng press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos and sinagot niya yung mga pressing issues. Number one, yung tungkol doon sa panawagan sa kanya na siya dapat ang mag-resign. At ito yung mga pahayag kagaya ng sinabi ni Attorney Harry Roque na hindi na dapat yung courtesy resignation sa mga cabinet members, dapat si PBBM ang magbitiw. Malinaw ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya magbibitiw sa pwesto. Ang sabi niya, hindi niya ugali na takbuhan yung mga problema ng bansa. And what good will that do? Yan ang sabi niya. And nilinaw din niya na hindi for optics yung ginawa niyang instructions o direktiba sa mga cabinet secretaries na mag-submit ng courtesy resignation dahil ang gagawin daw talaga nila dyan ay rigorous performance evaluation. Tinanong din natin siya tungkol doon sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Lunes, and he seemed annoyed doon sa question tungkol doon sa impeachment trial. Ang sinasabi niya, how many times do I have to tell you na hindi niya gusto yung impeachment proceedings na yan, pero naniniwala siya na hindi naman ito mauuwi sa political chaos. Sinabi ni BBM din kanina, kinonfirm niya na meron na siyang napili na magiging hepe ng Philippine National Police, pero ngayon, he chose not to announce it kasi hindi pa daw niya nakakausap itong napili niya. At komplikado daw actually yung naging proseso ng pagpili. So, kakausapin daw muna niya kung sino yung kanyang i-appoint na PNP chief at saka na susunod yung announcement. Pupunta na ako dito sa ASEAN kasi nagkausap pala si President Bongbong Marcos at saka si Chinese Premier Li Qiang. Wala dito si Xi Jinping, si Premier yung nagpunta. Nakasabay daw niya kanina sa paglalakad pero hindi daw niya binring up yung tungkol sa usapin ng South China Sea. Ang napag-usapan daw nila ay yung tungkol sa imposition ng US tariff. Ang sabi ni PBBM, ang nabanggit lang daw sa kanya ni Premier Li Qiang, ayaw din daw ng China na mga ganitong klaso ng economic war kasi hindi rin naman daw magbe-benefit ang kahit na sinong bansa. Pero ang napapag-usapan nila kanina among ASEAN members na mas maigi ngayon na tingnan yung iba't ibang mga market at hindi lamang mag-stick doon sa mga dati na nating market. Kasi halimbawa, makikita naman natin, pwedeng magtulungan daw among ASEAN members. Pwede naman na tayo na lang yung magbentahan o magbilihan ng mga produkto natin. Kumbaga, malilesen yung dependence natin from other countries. So isa yan dun sa mga tinitingnan nila na mga possible na hakbang. Jovi, Chiki. Maganda yan kung ganun. Mase, tuloy ba na babalik dito si PBBM tonight? Yes, ngayong gabi. Pabalik na sila pero kami may iwan pa dito. Tinapos lang ni President Marcos yung kailang bilateral meeting with different countries. Ngayong araw nakausap niya yung leaders ng Cambodia. Tapos kanina bago siya mag-proceed dito sa press conference kasama yung Philippine media, kinausap muna niya yung Prince of Kuwait. So kabilang yan din sa ilan sa mga nakausap niya sa bilateral meeting. Although kahapon, nakausap din niya yung mga leaders ng Thailand, ng Vietnam, at ng Laos. So very productive naman yung 2 araw na pananatili dito ni PBBM at saka yung iilan na kanyang mga cabinet secretaries na isinama dito. Hindi kasi kagaya before, very limited yung bilang na isinama niya. Although Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo was there during the summit, pero hindi lang siya nagpa-undak ng interview. Yeah, so hindi ko lang kung nasabi na ni Mase pero na-monitor ko sa VO ni Mase yung tungkol sa desisyon ng ASEAN na hindi naman deadma kundi wag nang gumante doon sa trade yung sa tariff. Sa tariff na hinoist ni Trump. Oo, yan hindi yung napapatulan ni PBBM na as much as possible maghanap tayo ng ibang mga hakbang para ang gagawin natin ay mga non-retaliatory measures. Kasi hindi nga naman maganda yung nagtatapatan pa kayo ng pagpapataw ng taripa. So, bagamat hindi pa niya nasasabi yung ibang mga considerations nila, isa din sa nasabi niya kanina, yung pag-aaral ng ibang market.